Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli sa inyo para po magkomento dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong putok na po ito sa mainstream media. Ito pong iskandal na sinasabi po na hindi raw po advisor ito ng Maharlika Investment Fund. Kamusta na kaya ang Maharlika Investment Fund, mga kababayan? Active pa kaya ito? Kumikita pa kaya ito? Billion po ang inilagay po ng pera po ng taong bayan ang nilagay po dyan, mga tambay, sa Maharlika Investment Fund na ginawa po nila. At dito po ay may issue po ng isa raw po na finance advisor po dyan, na isa pong convicted po sa Malaysia, mga kabayan, isang financier at multi-billionaire corruption scandal sa Malaysia. Ito pong si Patrick Mahoney, mga tambay. Pero itinatanggi po yan ng palasyo na wala po yung kinalaman at involvement sa Maharlika Investment Fund. Kamusta na kaya yan, mga kabayan? At syempre, nadadawit po ang pangalan dyan ng dating speaker na si Tambaluslos umano, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. False, baseless, and damaging allegations. Yan ang reaksyon ng Malacanang sa balitang advisor umano ng Maharlika Investment Fund, ang kontrobersyal na si Patrick Mahoney. Siya ang convicted financier sa multi-billion corruption scandal sa Malaysia. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tikom ang bibig ng Malacanang sa umiikot na investigative report tungkol sa Maharlika Investment Fund, ang sovereign wealth fund ng Pilipinas na naisabatas sa ilalim ni former House Speaker Martin Romualdez at certified as urgent na kanyang pinsan na si President Bongbong Marcos noong 2023. Ayon sa Sarawak Report, isang network na itinatag ni journalist and activist Claire Rue Castle-Brown na siya ring naglabas ng isa sa pinakamalaking corruption scandals, ang 1MDB o One Malaysia Development Berhad, isang state fund gaya ng Maharlika. Kinuha umano na advisor ng Maharlika Investment Fund ang businessman na si Patrick Mahoney. Bukod sa fraud conviction nito bilang parte ng 1MDB scandal sa Malaysia, konektado rin si Mahoney sa yumaong bilyonaryo na si Roberto Ongpin, ang dating Minister of Industry, Trade and Investment ni former dictator Marcos Sr. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, maging si Romualdez ilag kay Mahoney. Pero may katotohanan daw na labas-pasok sa Pilipinas ang convicted businessman. Nang tanungin natin ang palasyo kung kumonsulta ba sa foreign advisors ang Maharlika Corporation. Unang-una po, hindi po natin masasagot kung ano po ang kaugnayan ni Congressman Romualdez. Masasagot lamang po natin kung ano po ang sinabi ng MIC. Hindi nagbigay ng sariling pahayag ang Malacanang, pero sinigundahan nito ang MIC na walang katotohanan ang mga paratang ng nasabing investigative report. These reports contain false, baseless, and damaging allegations suggesting that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of MIC. MIC categorically denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has not been and has never been engaged by MIC in any capacity. Ayon din kay Romualdez, ni minsan ay hindi niya nakausap si Mahoney at walang basihan ang mga alegasyong ito. Sa Government Corporation Information Sheet ng MIC, may naitala itong 2.68 billion peso profit para sa taong 2024 at may 127.2 billion pesos na total assets. Matatanda ang kinondena ang pag-certify as urgent ng Maharlika Investment Fund noong bill pa lang ito. Dahil sa ilalim ng konstitusyon, pinapabilis lang ang legislative process kung may public calamity o emergency na dapat tugunan. Para sa agenda, Ivy. Yan po mga tambay, lumalabas na po ang mga issue. Ngayon naman po ang Maharlika Investment Fund. At pumuputok po ang issue na yan ng isang advisor o consultant na kinukuha daw nila umano ay isa pong corrupt, convicted, mga tambay, sa Malaysia po, mga tambay. Multi-billion corruption scandal sa Malaysia, mga kabayan. Ito po si Patrick Mahoney. Yan naman po, ilalabas naman po ang katotohanan niya, mga katambay. Hindi pa po sa ngayon. Pwede pa po nila i-cover up yan. Pwede pa nila pagtakpan yan dahil sila pa po ang nakaupo. Hindi po ba? Yan naman po yung maiimbestigahan naman po lahat yan. Pagka po wala na po sila sa kapangyarihan. Lahat po ng pinasok po nila
na makakawalang hiyaan umano, katarantaduhan, kademonyohan umano sa pera ng taong bayan, lalabas naman po lahat ng katotohanan pagpalit po ng administrasyon. Lalong-lalo po kung ang susunod na administrasyon ay kakalkalin po ng kakalkalin ang mga aligasyon, issue ng korupsyon sa kanilang panunungkulan. Hindi po ba? Dahil pera ng taong bayan po ang involved sa mga pinagnanakaw yata umano nila. Hindi po ba? Kaya tulad po nitong Maharlika Investment Fund, daan-daang bilyon po ang ipinasok po dyan. Ang inilaan po ng mga contribute o taxpayer, mga tambay. Buwis. Di po ba? Yan po ang napakasakit. Kamusta na po kaya ang Maharlika Investment Fund? Yan po'y pinagmamalaki po yan. Mga kabayan, lalong-lalo po ng Commander-in-Chief at syempre po ng Speaker at syempre ang anak na si Sandro Marcos ay gigil na gigil din po dyan nung unang taon ng kanilang termino ng Pangulo. Urgent ang ginawa po nila dyan sa Maharlika Investment Fund. Pero ngayon, wala na po tayong balita at wala po silang nire-report sa taong bayan kung taon-taon, di ba? Lumipas na po ang ilang taon, mga kababayan. 2022 pa po yan, urgent. 2025 na po, matatapos na po ang taon. Wala pa pong nababalitaan si Juan de la Cruz, ang Pilipino. Kamusta na ang investment ng Pilipino, ang Maharlika Investment Fund? Kumikita na ba ito ng limpak-limpak na salapi? Dahil natatandaan po ni Kamanong, ipinagmamalaki po nila riyan. Yan daw pong Maharlika Investment Fund ay hindi na raw po tayo mangungutang. Dahil ang investment po, ang Maharlika Investment Fund, ay ang kikitain daw po nito ay sobra-sobra. At pwedeng gamitin lalong-lalo po sa pagawain ng ating bansa. Mga proyektong programang pakikinabangan. Hindi na raw tayo mangungutang. Yan po ang talumpati ng Pangulo noong mga panahon na yun. Pero kabaliktaran po lahat ng kanyang sinabi. Ibinaon po tayo sa utang. Imbis na hindi tayo mangutang, taon-taon po nangungutang po tayo. Unbelievable. Dahil po rito sa investment na ito. Isa po itong investment na ito ay kasinungalingan yata ito, mga tambay. Kasinungalingan. Imbis na makatulong sa ating bansa ang investment, mukhang naibaon pa tayo. Mukhang mai-scandal pa. Mukhang makukurap pa yata ang Maharlika Investment Fund, mga kabayan. Kung may katotohanan po ito, gaano kaya kalaki ang kinita at naging pera ni Patrick Mahoney sa Maharlika Investment Fund? Kung kinuha po siyang advisor dyan, mga tambay. Hindi po ba? O consultant? Matindi po. Matindi. At talagang konektado po ito. Kahit po sa matandang Marcos, mga tambay, may koneksyon. At syempre po, pagdating po kay Junior, syempre, ang mga kababayan, ayon po sa balita at sa Malacanang, fake news na naman po yan. Fake news. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Lalong-lalo po, pagka si Yusek Castro po magsasalita, talagang dapat paniwalaan po na naniniwala po sa kanila. Talagang lahat po ng sasabihin ni Yusek Castro, mga kabayan, ay talagang paniniwalaan dapat ng Pilipino. Dahil sila po'y matutuwid. Matutuwid po silang maglingkod sa ating bansa. Wala po silang bahid anomalya. Kahit ko sentimo. Wala po silang issue ng korupsyon ang kanilang paglilingkod. Malilinis po sila. Nakita naman po natin ang ating bansa. Magmula po sa dating speaker, sa anak na congressman, sa nanay at sa tatay, walang bahid anomalya, mga tambay. Malinis na malinis po ang kanilang mga pagkatao dahil po sa kapal ng mga pagmumukha na nila umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang sikat na sikat po na Maharlika Investment Fund, mga tambay. Mukhang nagdidelikado na po si Maharlika Investment Fund. Nagdidelikado na po yata. Wala na tayong nababalitaan kung gaano karaming bilyon na kinikita niyan. Mukhang madadali pa, mga tambay. Mukhang nailagay na yata sa maleta.
At na-deliver na yata sa dapat pagdeliveran. Hindi kaya? Sa bagay, may sinabi rin po dyan si Atty. Guanzon eh. Ano po sabi ni Atty. Guanzon? Ang karamihan daw pong pera diyan sa Maharlika Investment Fund ay nailagay daw po sa mga negosyo ni Tambaluslos umano. Ayon po kay Atty. Guanzon. Karamihan daw po ng pera diyan sa Maharlika Investment Fund ay inimbest o inilagak daw sa mga negosyo, lalong-lalo daw po sa mining. Di po ba? At ang Pangulo po ay galit na galit po sa mining, mga kabayan. Pero ang negosyo po yata nila at ang kanyang pinsan ay mining, mga kabayan. Unbelievable. Puro may conflict of interest. Pero galit sila. Doon ka bibilib, mga kabayan. Kaya ang punot dulo po nito, mga tambay, wala pong iniwan ito sa flood control. Nakakalungkot. Flood control. Bigla na lang po mawawala ang pera ng taong bayan na parang bula at wala naman pong mananagot at wala pong makukulong na malalaking isda na may kagagawan ng malalaking iskandal, malalaking pambubudol, pangluluko, pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Wala pong mananagot diyang malalaking isda. Lalong-lalo po kung sila pa ang nanunungkulan sa ating bansa. Magtatakipan lang po na magtatakipan. At syempre, kayang-kaya po nilang budulin at budulin, laging bubudulin dahil kontrolado po nila umano ang mainstream media. Kayang-kaya po nilang i-divert ang issue, mga kababayan, para po matabunan ng matabunan. Para lang pong flood control yan. Patatagalin ng issue, sa bandang huli, ligtas lahat ang magnanakaw na kaalyado nila. Lahat ng magnanakaw umano na kaalyado nila, lahat po'y masasaya dahil ligtas lahat umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang napala po natin sa Maharlika Investment Fund. Lumalabas na po ang baho. Ang baho ay sumisingaw na. Mukha po yata ang Maharlika Investment Fund, mga tambay. Mukha po yatang maglalaho rin parang bula, mga kababayan. Kawawang Pilipino. Kawawang ating bansa. Ubos na ubos. Baon na baon sa utang. At ubos ang taxpayer money. At siyempre po ang mga contribute ng mga Pilipino. Unbelievable. Bakit hindi pa kayo tamaan ng mga kidlat at kulog ng aming bansa ay makabango naman kahit papaano. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin po natin, mga tambay, dire-diretso lang po. Sama po natin lagi sa ating panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo, mga kababayan. At makabalik na po siya sa lalong mabilis at makalaya na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa inyo po, mga dasal. Ganon din po, mga kababayan, tayo po'y magdasal at manalangin nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Ingat-ingat po at tiis-tiis po, mga tambay. Tiis-tiis lang po tayo. Wala naman pong forever. At hindi naman po sila aabot ng 200 taon. At sila rin po'y magkakaubos. Hindi po ba, mga kabayan? Muli po, paalam. Bye-bye.